Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Kayo pa rin ay nakatutok sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Mga health checkers na pag-usapan natin kanina ang ilan sa mga madalas na nagiging concern sa ating tiyan dahil sa kabi-kabilang mga handaan ngayong Kapaskuhan. Nabubusog talaga at minsan sobra-sobra pa nga dahil talagang gusto nating tikman ang lahat ng masasarap na putahe na nakahanda sa mesa. This time, mga health checkers, pause muna tayo sa ating cravings sa pagkain at subukan naman nating busugin ang ating inner being, ang ating kaluluwa. Food for the soul, ika nga. Para sa ating wellness tips, kasama natin muli ang ating Dream Sensei, si Sir Dosito Tito De Jesus, para pag-usapan natin ang nurture at nourishment ng ating loob, ang ating inner being ngayong Kapaskuhan. Sir Tito, welcome back po ulit sa Health Check Plus. Maligayang Pasko po sa inyo. Maligayang Pasko rin sa iyo, Ellie, at sa iyong mga kasama diyan. Kumusta po kayo ngayon, Sir Tito? Ellie, sa totohanan, ako'y mabuti, matiwasay, at parang I feeling accomplished dahil sa itong mga nakarang araw. Ang dami kong padabi-dabi yung aking pagbibahagi tungkol sa kahalagahan ng panaginip. Ako nga ay nandito ngayon sa dekada 80 bistro. Katatapos ko lang ng pangatlong pagbabahagi ko ng tungkol sa panaginip na ang title ay tungkol sa God figures, God images in our dreams. So, maganda. Siyempre, tinalakay namin ang mga ibang bagay tungkol sa panaginip pagkapasko. Ayan. Very interesting po yan, Sir Tito, no? At kami po dito sa Health Check Plus ay nagagalak dahil kayo po ay nagbabalik dito sa amin para i-share naman ang tungkol sa aming inner being, nourishment and nurture, ano? Alam niyo po, pero hindi dapat kalimutan, Sir Tito, na ang panahon na ito ay panahon din ng reflection o pagnilay-nilay. Ano po ang kahalagahan ng pagkakaroon ng check na inner being? At ano po ba ang inner being na tinatawag na yan before po tayo pumunta doon? Siguro, ang simple kong maaaring sabihin tungkol kung ano ba talaga ang inner being, di yung ating kalooban, no? Ay, yung kalooban natin, kung pwedeng mabigat, pwedeng marumi, pwedeng maginhawa, pwedeng malinis yung ating ganhawa, no? Pero yung ating inner being na yan, ang kalagahan niyan ay kung mabibigyan natin ng atensyon ng ating inner being, ating kaluluwa, ay magaang nating madadaluyan, hindi lang ang darating na Pasko o bagong taon, pati buong buhay natin, ano? Kailangan nating tingnan yung kalooban. Karaniwan nating binibigyan ng pansin ay yung hindi kalooban, yung mga nasa labas. Katulad nga ng pag-iisip ng mga mahal na regalo, kaya kami 50 pesos lang. Hindi na kailangan magkaroon ng problema sa kaisipan kung anong pera ang hahanapin para sa pagregalo. Pero yun nga, panglabas yun. Panglabas, hindi kalooban yun. Nakakatuwa, Sir Tito, kasi talagang yung panglabas at kalooban ay nadidiscuss natin dito, no, sa Health Check Plus. Kasi totoo po yan, no, ngayon, lalo na sa Kapaskuhan, medyo stressful po para sa atin, no, na isipin pa yung mga tulad yan, yung mga panglabas. So, very important po talaga na napapag-usapan din natin ito ngayon na kalooban naman ang ating focus. So, Sir Tito, nabanggit niyo po kanina na talagang very important ito, no? And gusto po naming malamang mga health checkers, paano ba natin bubusugin ng good food ang ating kalooban, ang ating soul, ang ating sarili po? Ang aking pagmunian tungkol dito ay pwede nating maging check ang ating kalooban kung pinag-iisipan natin ang mga sinasabi natin sa ating sarili
at maaring sinasabi rin sa ibang tao sapagkat ang mga sinasabi natin ay maaring makapagbigay ng kamatayan symbolically o makapagbigay din ng buhay sa mga kausap natin o sa ating sarili, no? Halimbawa, Teacher Ellie, halimbawa ay kailangan kong dapat bigyan ng regalo ang lahat ng aking inaanak. May dapat. May pressure na pagka ganon. Kung ako ay hindi naman maraming kayamanan, hindi ako makapagbibigay. At kung may magsabi man sa akin na, ano ka ba naman? Kuripot ka namang nino o hindi ka magbibigay, Paskong Pasko. Yung kanyang mga salita, nakakapag-discourage, nakapagbigay kamatayan sa damdamin. Unang-una, ang pagnininong at pagnininaw ay hindi tungkol sa regalo. Ito ay tungkol sa kalooban ng mga magulang na mapili ang isang ninong dahil yung ninong na yon ay may kalooban na pwedeng maging tatay at nanay ng kanilang mga anak, no? So, kahit nga sa Pasko pag titingnan natin, hindi nakapokus sana ang Pasko sa tatlong hari o ilan mang hari yon na magbibigay ng regalo. Nakapokus sa kalooban ng isang bata na ibinigay na pinagkaloob ng kanyang Ama galing sa langit. So kalooban pa rin ang pinanggagalingan. Kaya yung ating kalooban, kung ating sasalain ang ating sinasabi sa ating sarili at sinasabi sa ibang tao sa ganitong mga panahon, ay mapapaglinis, ayos. Magkakaroon tayo ng kapayapaan at kagaangan ng kalooban, hindi bibigat ang ating kalooban o kaya ay may mga pagmumuni-muni tayong matitensyon tayo, magwo-worry at ganun pang mga bagay. Alam niyo po, Sir Tito, salamat sa reminder na yan, no, na talagang hindi focus ang regalo, kundi dapat ang kalooban na kinaloob sa atin ng Panginoon, no, ang kanyang anak, na talagang yun ang focus ng Christmas season natin. At maganda na na-remind nyo din po kami na talagang pag ginawa namin ito, ang kapalit ay kapayapaan at magaan na kalooban. Teacher Ellie, isa kong gustong idoktong dyan yung bang nangyari lang, kaya mahirap itong tanggapin at mabigat sa kalooban kasi naging na ba natin, naging practice na ang pagre-regalo, naging commercial na ang pagre-regalo. Kaya meron ng pagsasabi na parang nababawasan ang ating pagkatao pag walang regalo o parang obligasyon dahil ikaw ay ninong. Ninang kaya, lumalayo sa talagang esensya ng Pasko, no, ng nakalooban ng importante, yung kaloobang iyon, kaloobang nagbibigay liwanag, kaloobang nagbibigay ng pag-asa. Lalo na mag-New Year, maraming magandang may pag-asa, no? Sir Tito, alam niyo po, napakaganda na nabanggit ninyo kasi hindi dapat nakakabit, no, sa mga bagay na regalo, kundi yung maipagkakaloob natin sa iba na talagang from the heart, no, talagang from the inside talaga. So, salamat po sa reminder na yan. Sir Tito, paano po ba dapat, kasi gusto natin na i-discuss pa ito at kami pong mga health checkers ay talagang very interested to know ano po ba dapat yung paraan para magpaaruga or nurture at kinakandili o nourish ang ating inner being. Una na, Teacher Ellie, yung paggamit din ng salitang dapat ay suriin natin kung yung dapat na yon ay nakakabuti sa ating kalooban o nagiging pabigat. Sapagkat yung mga pagsasalita ng dapat, maaring boses yan ng kultura, boses yan ng mga taong hindi na nagmumuni-muni sapagkat ang tawag dyan sa Ingles yung absolute terms, no? At ang alam ko yung mga taong nabuhay sa aking psychoanalytic practice, sa aking background, yung mga taong madalas nabubuhay sa mga dapat, at siguro yung health checkers natin, tingnan nila, yung marami silang dapat sa kaisipan, dapat na sinasabi sa ibang tao, masasakit ang likod. Yung spinal cord nila masakit kasi may binubuhat
yung kakadapat-dapat. So yung mga spinal cord nagkakadikit-dikit. At maraming version sa English ng mga terminolohiyang ganyan. Dapat, you must be, you ought to be. Ang nagiging obligasyon tuloy ang relasyon. So ang isang relasyon, pagka may obligasyon, parang you have to. Imbis na I have to or I want to. Hindi ang nagiging saan panggagalingan hindi yung pressure, hindi peer pressure, hindi cultural pressure, kundi nanggagaling sa authentic na katauhan ng tao sa kanyang tunay ring kakayahan at authenticity. Kung tawagin, meron siyang maipapakita niya pati yung vulnerability niya. Pwedeng magsabing sa inaanak na pasensya ka na, iha, ako walang budget ngayon, pero alam mo naman, nung mga nakarang araw bago pa itong Pasko na to, kinakausap kita, nag-uusap tayo, nakakapunta tayo sa ganyan, kung may panahon, titreat naman kita. So, hindi ang punto ng paghuhusga ng sarili ng isang ninong o ng ninang o ng isang tao ay yung isang aksyon na para sa kultura ay binibigyan ng definisyon ng kababaan o kataasan ng kahalagahan dahil sa regalo, no? O iba pang bagay. So yung kasama doon nga yung salitang dapat, no? Ganun. Yung pagsusuri namin, no, Sir Tito, sa mga words that we use in our everyday lives, kasama po pala yan, no? Kasama. Yes, kasama po pala. At salamat ulit sa reminder na yan, no, na talagang baka may dinadala namin itong mga ito dahil sa mga words na ginagamit namin sa aming pangsarili na inside to, kumbaga, o kaya kahit yung ginagamit natin sa ibang tao, no? So, Teacher Ellie, yun yung pupunta tayo sa party, yung dapat pupunta ako kasi dapat kumain ako kasi dapat makisama ako kasi dapat, ang daming dapat. At kuminsan nagsasanhi ng mga sakit yung mga dapat kasi makikisama tayo, no? Na mga ganyan. Alam niyo po, Sir Tito, guilty po ako dyan, no? Na talaga... sorry. Sir Tito, alam niyo po, parang sabi ko, oo nga, pwede naman na mag-say no, kung talagang hindi kaya. Pero kailangan ko pong matutunan yan na alisin o maging discerning, no, sa paggamit ng ating dapat na term. Ayan. Pero Sir Tito, alam niyo, may nabanggit po kayo kanina yung pananakit ng likod dahil sa paggamit ng dapat, yung may binubuhat, ano. May connect mo ba ang kondisyon ng inner being natin sa ating physical na katawan? Sa totoo lang naman sa aking eksperyensya bilang psychologist, psychotherapist, psychoanalyst, at sinasabi din sa mga pag-aaral, konektado ang ating buong katawan, ang ating emosyon, ang ating katawan, ang ating kaluluwa, ang ating espiritu, konektado sila lahat. At kung ang ating kalooban ay may dinaramdam, yung nasa loob ay mailalabas. Kaya nga may sinasabing psychosomatic illness, no? Yung iba, pag maraming pinoproblema, nalulugas ang buhok. Yung iba, palaging sumasakit ang ulo pagka Lunes. Kasi may mga dapat, Lunes na, dapat pumasok ako maaga. Maraming dapat. O kaya ay mga bagay na nakaloob sa kalooban na hindi talaga malilinis, mabigat, kaya hindi man ito nalalabas na kukumpisal sa mabuting kaibigan, sa pinagkakatiwalaang tao, lalabas at lalabas siya. Ako, may mga kliyente ako na ang kanilang kalusugan ay hindi mahusay, pati sa pagpapawis na amoy, iba ang amoy. Ang amoy ng pawis. So, talagang lumalabas ang nasa kalooban sa panglabas. Kaya magandang alagaan ang ating kalooban. Kasi kung ating kalooban ay may katahimikan at malinis, iba rin, makikita mo yung personalidad yung mga taong mga ganon. Hindi ka may ilang hindi yung iba, pwede silang magnet, pwede silang lapitin ng ibang tao. Kasi yung nasa kalooban o nasa puso
nasa kaisipan, ay may tinatawag na invisible vibration. May nagbabibrate ba? May electromagnetic na lumalabas sa environment. May vibes, ika nga ang tawag nila. Oo, Sir Tito, no? Meron yung mga magagaan kasama. So, yun po ba yung pinagmulan ng ating mga ganyan na kasabihan or yung pagtuturing, no? Yung tulad nung nabanggit ninyo, yung vibes, kumbaga, kapag kasama isang person na ito ay magaan o kaya mabigat sila kasama. Yun din po ba yung pinagmulan doon? Oo. Isa yan sa mga indikasyon, yung dahil, yung vibes niya mukhang hindi ayos, mabigat ang vibes niya. Doon muna tayo. Huwag na tayong tumabi dyan. Maganda po yan, Sir Tito. At very interesting po na nabanggit ninyo yan sa amin. Pero gusto ko lang pong balikan yung tungkol sa regalo kanina, no? Kasi lagi, Sir Tito, kapag Pasko, iniisip natin ang regalo sa iba. Whether it be the physical thing o yung mga pinibigay natin na lampas sa physical, ano? Paano naman po yung regalo sa sarili? Ano po ba yung pwede nating iregalo naman natin sa ating mga sarili? Yun din, katulad din ng nasabi ko nung una, magandang ang regalo nating ibigay sa ating sarili ay yung kamalayan. Kamalayan sa mga sinasabi natin sa ating sarili. Kamalayan sa ating sinasabi natin sa ating mga pananahimik. Kamalayan sa ating idinarasal, kamalayan sa ating mga maaring kung meron tayong isinusulat, o kamalayan sa ating mga fantasies and wishes. Kasi yung mga yun ay magkakapagbigay sa atin ng parang salamin tungkol sa ating kalagayan, ng ating kalooban. At kung makikita ng mga bagay-bagay, kung makikita natin bilang regalo sa ating sarili na para bang feedback, magkakaroon tayo ng insight na ito siguro ang pwede ko pang i-improve sa aking sarili o ito pa yung pwede kong i-enhance, palaguin lalo sa aking sarili. O kaya, ito nga, siguro, maaari siguro mapahusay ko pa ang sarili ko sa pagpapractice ng ganitong mga kagawiang mabuti. O maaring meron akong pinapractice na maaring hindi nakakabuti sa akin at sa aking kapwa, na ititigil ko na o pipilitin kong mabigyan ng grasya na maitigil na dahil hindi nakakabuti sa akin at maaring naapekto ng ibang tao. So ito ang regalo na parang regalo ng pagmamatyag sa sarili, sa ating sinasabi sa ating sarili, at regalo na pagdamdam sa sarili, sa kalooban mismo. Okay, parang paglilinis ng kalooban. Napakaganda po nung nai-remind nyo sa amin at ang inyong tip, no, Sir Tito, na kung ano yung pwede naming ibigay sa aming sarili at ito ay libre at talagang free ito, no, Sir Tito. Yun yung pinaka nakakatuwa dahil magagawa ito ng ating mga health checkers, no, very practical, maging conscious o may kamalayan sa ating pag-isip at sa ating sarili, no. So talagang thank you po sa ating pag-uusap ngayon at I'm sure marami pong napulot ang ating mga nakikinig at nanonood. Napakabilis po ng ating oras kapag tayo ay nagkakwentuhan, Sir Tito. So, ano po ang pwede ninyo pang paalala sa ating mga health checkers, lalong-lalo na po ngayong Kapaskuhan? Siguro gusto ko lang maliit na paalala ay bantayan natin ang ating sinasabi sa ating sarili o sinasabi rin sa ibang tao. Bantayan natin, bigyan natin yun ng pagmumuni at kamalayan sapagkat sinasabi sa Salmo, meron sinasabi na sa 18-something, 20, na ang kapangyarihan ng buhay at ng kamatayan ay nasa ating dila. Yung dila natin yan pwedeng makahiwa ng ibang tao o ng sarili mismo. So, yung ganon. At po pwede rin makaalaga ng sarili sa sinasabi natin tungkol sa ating sarili. So talagang very profound, no? Pero ang dami po naming napulot sa ating kwentuhan ngayong araw, Sir Tito. Maraming salamat po. Maraming salamat, Teacher El.
Sana po ay mapaunlakan niyo po kami ulit sa susunod na mga series natin dito sa Health Check Plus. Baka po meron po kayong gustong batiin. Please go ahead po. Una, gusto ko magpasalamat kung saan ako nandito ngayon sa Dekata 80 Bistro. Ito ay sa Dumaguete. Dito to sa Harold's Building sa Hibbard Street. Nag-meeting kami kanina dito sa Dekata 80 Bistro. Ito ay parang lugar ko na eh. Meron kaming dream team na palaging nag-meeting dito. So madalas-dalas ako dito kung po pwede. Meron kaming book club kung saan kami nagmumuni-muni rin. So ayun lamang. At saka kasama ko, gusto ko magbatiin na rin mga kasamahan kong mga palagay ko yung si Father Eric Losada, kasama ko sa seminaryo, St. Joseph Seminary. Isang miracle na nandito ako sa Dumaguete. Isang miracle din yung mga kapatid ko, magulang ko na ako'y nandito ngayon, syempre. Lahat siguro ng mga tao, kaibigan na may kagagawan kung saan ako nandito ngayon, nagpapasalamat ako sa kanila. Salamat po muli, Dream Sensei Sir Lucito Tito de Jesus. Food for the soul. Yes po, hindi lang pisikal at mental na katauhan ang ating aalagaan ngayong Kapaskuhan. Pagkain para sa ating spiritual na pagkatao ay dapat ding bigyang halaga. Kaya mga health checkers, tandaan, ating pangalagaan ng ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus sa DZRH. Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Mga health checkers, 10,000 na po tayo sa YouTube at Facebook. Pagtulungan po natin abutin ang 15,000 sa pagtatapos ng 2024. Maaari na ninyong balik-balikang panoorin ng ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or i-scan ang QR code na makikita ninyo sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker!